Ayon sa PALSCON President Rafael Chico, lubhang maapektuhan nito ang gumaganda ng employment rate ng bansa sakaling maging ganap na nga itong batas. Ilan sa mga nakikita nilang magiging problema sa ilalim ng panukalang batas ay ang una, mahahadlangan nito ang pagkuha ng mga kumpanya ng mga seasonal workers na ayon sa kanila, direktang maapektuhan nito ang business process outsourcing o BPO, turismo at agrikultura. Pangalawa, problema rin daw kung uublagahin ng mga kumpanya na muling kunin ng mga manggagawang end of contract na sakaling may bago na namang proyekto. Pangatlo, malilimitahan din nito ang bilang ng mga kukuning contractual workers sa bawat isang kumpanya. Ang hiling lang po namin sa mga mababatas natin ay sana ay maging praktikal sa pagpasa ng batas at ikonsulta muna, no, sa iba-ibang klaseng sektor bago tayo magpasa ng isang batas. Kung ano ang economic impact nito, socio and economic impact. Dagdag pa niya, kung ganito ang magiging sistema ng pagninegosyo sa bansa, hindi malayong madismaya ang mga investors na mamuhunan sa Pilipinas. Samantala, positibo naman ang reaksyon ng Department of Labor and Employment o DOLE sa pagsusumikap ng PALSCON na maiangat ang kalidad ng mga manggagawang Pinoy. Mahalaga umano ang pakikipagtulungan nila sa pamahalaan sa pagpapatatag ng employment sa bansa. Because we will be sharing information, they will giving us the signals on what policy and programs to undertake, that they would also be working together, that they will be working together to be able to provide employment opportunities and protection for our workers. Para sa National Broadcasting Network, Benji Durango po, tagapagbalita.